Magandang buhay sa inyo mga Kamaski Poppers! Sa oras na to, sana'y masaya ka at nasa mabuti kang kalagayan. Sa video na ito ay tuturuan ko po kayo kung paano maglagay ng mga images o pictures sa inyong Self-Learning Kit o SLK na hindi downloaded sa internet o kaya hindi nagpa-illustrate o nagpa-drawing. Paano? Panoorin po ninyo ang video tutorial na ito dito sa mga kwentong patok na patok, pop na pop at naghahatid ng kaalaman at inspirasyon. Ito ang Maski Pops TV! Mabuhay! Luwid ka, Kamaski Poppers! Welcome to Maski Pops TV! Ngayong oras na to ay tuturuan ko po kayo kung paano maglagay ng mga larawan, picture o images sa inyong gagawing SLK na hindi kailangan mag-download sa internet o magpa-drawing o magpa-illustrate. Isa sa mga iniisip kasi ni Ma'am at Sir kung paano maglagay ng mga pictures, lalo na kapag di tayo marunong mag-drawing o mag-illustrate. Isang role sa paggawa ng SLK ay kailangang original o authentic ang mga larawan na ilalagay dito. Tara at sabay-sabay po nating alamin kung paano gawin ang mga ito gamit ang PowerPoint. Sa oras na to ay gagamitin natin ang aking ginawang SLK sa Mathematics 5. Finding the volume of cube and prism, ito yung learning competency na kailangan malinang ng ating mga estudyante sa ikalimang baita. At i-review nga muna po natin kung ano po ang meron sa front cover page po natin. Nandyan ang violator, ang logo, ang heading, siyempre ang picture o larawan. Ito po yung authentic or rather ito yung standard na gagamitin natin sa lahat ng mga SLK. At siyempre yung background natin which is color green para sa mathematics. Kung yellow, ang gagawin mo ay mape, red for araling panlipunan. At dumako naman po tayo sa pahina 2 or page 2 which is the forward o paunang salita. So, tulad ng nasabi ko sa mga unang dalawang video ko po na kung saan meron tayong sinusunod na font style at font size para dito. Kung hindi mo pa po napapanood, nasa description po yung mga link po ng mga videos po na yon. At ilipat naman po natin sa page 3 kung nasaan ang objective, ang learning competency, at ang unang bahagi ng SLK which is the what happened o anong nangyari, ito ang pre-test. So now, paano po natin nagawa itong what happened po na to? So simple lamang po, so pumunta lang po sa shape sa taas. Yan, so hanapin lang ang figure po na yan o ang shape po na yan and then drag lang po. Yan, so create. Ayan po. So, yan ay color blue. So, kung gusto mong palitan, click mo lang shape fill. Yan, kung gusto mo lang color yellow, color green, color red, bahala po kayo. Ayan, so napili po natin medyo malapit sa example po natin. Tapos, add text or edit text. So, i-type mo lang po ang gusto mong title o pamagat para dyan. So, ang gagawin natin is what happened. Yan. So, color white lang. Nasa inyo po kung paano nyo po i-layout or i-disenyo yung inyong mga activities po dito at yung mga title po ninyo. Yan. Katulad yan. So, ginawa kong color red. So, ilipat nga po natin. Yan. So, halos magkapareho po. And then, kung napapansin po ninyo is meron tayong mga text na color violet dito. So, paano ko po ginawa yan? Simple lamang po. Balik po tayo sa shape. Balik po tayo sa shape or insert. So, hanapin si text box. Insert text box. Yan. Kung gusto mong bigyan ng kulay yan, hanapin mo sa shape. Fill. Yan. Nasa sa shape fill. Ayun. Nasa shape format po tayo. Hanapin mo shape fill. So, anong color ang gusto mo? Yan. So, magkapareho. And then, i-type lamang yung panuto o yung instruction para dyan. So, ita-type mo lang yan. Ayan. So, 3-minute rule ang activity na to. Ito yung pre-test natin sa what happened. So,
Ang susunod naman ay ang mga kulay asul na parisukat at square at cubes. Para gawin yan, i-click lang ang Insert at Shapes at hanapin ang korteng parisukat para sa gawain na to. Insert natin ang square shape sa ating work area. Yan, kung napapansin nyo, pwede po natin yang i-adjust, pwedeng lakihin, pwedeng liitin. So magdagdag pa tayo ng isa para sa ating example. Pwede nating paliitin nga yan at palakihin ang shapes na ito ginagamit sa pagkuha ng area. Kung nais mong lagyan ng kung anong sukat nito, punta tayo ulit sa shape at i-click lamang ang text box sa ating work area at ilagay o i-type ang sukat para dito. So dito maaari nating i-explore ang ating work area. Pwede nating i-layout ng maayos tulad ng nasa inyong screen. So, ganun din ang ating gagawin sa ibaba. So, insert shapes lang po at hanapin lamang ang cube at insert lang po natin na ipapakita ko sa next slide. Sa next slide, ganun din ang ating gagawin. Insert, shapes, at piliin kung ano ang gusto mong shape o kaya mag-insert ng text para sa content o kaya sa may impormasyon na ilalagay mo sa inyong SLK. Sa ating halimbawa, maglalagay tayo ng cube na pwede nating palitan ang kulay at resize ito. Pwede itong maging cube or kaya pwede itong maging prism. So sadyang maging malikahin tayo sa paggawa at kung ito ba ay kaaya-aya sa ating paningin tulad na lamang ng ating ginagawa sa screen at kung paano natin nilayout ang pahina na yan. Ganun din ang proseso na gagawin natin sa mga susunod na pahina ng ating SLK, kung saan ginamit ko ang mga basic shapes nang hindi ako nagda-download ng mga larawan sa internet at hindi ako nagpa-illustrate o nagpa-drawing. Kung napapansin po ninyo ay walang masyadong design o background ang aking ginawang SLK. Sa kadahilanang makakatipid tayo ng tinta o ink sa pagprint nito dahil pang maramihan ang ating ipoproduce o mass production ng mga learning resource na to. May mga ilan na talaga naman kailangan ay may kulay ang mga larawan na gagamitin depende sa grade level at learning competency nito also kung ano ang pangangailangan ng ating self-learning kit. Tuklasin pa natin ang mga iba't ibang pwedeng gawin sa paglalagay ng mga larawan, images o illustration sa ating mga gagawing SLK nang hindi nagda-download sa internet o nagpapadrawing o nagpapa-illustrate. Ang pinakita ko kanina ay ang paggamit o paglagay ng mga basic shapes sa application na ito. Ngayon ay magle-layout tayo ng isang pahina gamit ang isa pang feature ng PowerPoint tulad ng aking gagawin. Maliban sa mga shapes, nanyan din ang smart art na kung saan may iba't ibang mga diagram na kung saan pwede nating magamit tulad ng pagpapakita ng isang relasyon sa isang bagay, cycle, pyramid at marami pang iba na kung saan mas may ilalagay mo dito ang mga akmang impormasyon na kailangang malaman ng mga mag-aaral sa SLK na ating gagawin.
Tulad na lamang na halimbawa na gagawin natin sa EPP o health, ang tatlong pangunahing pagkain na kung saan pipiliin natin ang list diagram. So pwede natin yung i-adjust, pwede natin yung i-move, pwede nating palakihin, pwede nating paliitin. So sa box, i-type ang Go Foods, Grow Foods, at Glow Foods. Kailangan po nating i-explore kung ano ang mga features na pwede nating magamit dito sa SLK nito. Katulad na lamang ng pagpapalit ng mga kulay ng ating mga diagrams. Tulad ng aking ginagawa ngayon. Pwede pong palitan ng kulay yan. Pwedeng pula, green, or blue. Nasa inyo po kung paano nyo po ito i-layout. Sa ibaba ng mga heading ng bawat pangunahing pagkain ay merong box. I-click lamang ito para mailagay ang definition o kahulugan ng ating tatlong pangunahing pagkain o kung ano ang mga impormasyon para dito, katulad ng aking ginagawa. Yung palitan ng kulay at ang font style at font size. Maliban sa mga shapes at graphic arts, pwede din nating ilagay ang mga iba't ibang uri ng charts or graphs katulad na lamang ng mga sumusunod. So i-click lang ang chart. Dito may mga chart at graphs na pwede nating pagpilian tulad na lamang ng aking ginagawa. So gagawa tayo ng isang bar graph. At kung napapansin po ninyo ay may lumabas na sheet sa Microsoft Excel. So yan, so dyan po natin kukunin yung mga datos na ating ilalagay sa ating bar graph. So then, pagkatapos nyan, i-close lang po natin yan para magawa ang ating bar graph. Kung napapansin niyo po yan, gumagalaw. Ayan. So yan yung mga datos na ilalagay natin sa ating bar graph na nasa PowerPoint presentation po natin. Click close lang. Then, adjust lang. So, tanggalin ang mga hindi dapat. So, pwede natin yung palakihin, pwede nating i-explore, pwede nating bigyan ng kulay, pwede lagyan ng ibang design na gusto mo. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng
panuto. So, ang gagawin lang natin, so, click mo lang ang insert, shapes, at click lang ang text box. At i-type ang panuto. So, sa paggawa ng panuto, dapat ito ay clear o klaro sa mga mag-aaral o sa kung sino man ang magbabasa nito. Sa ibaba kung ano ang mga sasagutin ng mga mag-aaral base sa graph na nasa itaas, yan ang susunod nating gagawin. So, kamukha lang kanina, insert, shapes, at text box. At pwede din lagyan ito ng kulay. So, i-click lang ang shape, fill. So, ang graph na yan, so madalas yan ay ginagamit sa mathematics. So, lesson yan sa mathematics ang bar graph. So, nakikita nyo ngayon, magdagdag pa po tayo ng isa pang shapes tulad ng puso. So, insert lang natin shape, insert shapes, hanapin ang puso. So, hanapin natin ang hugis puso. Yan. So, i-insert lang. So, copy, paste. So, papalitan natin lang kulay ng puso natin ng color red. So, shape, fill. Yan. So, ito ay activity para sa mathematics na kung saan magbibilang yung mga bata. So, yun po. So, pwede po natin paglaruan ang work area po ninyo. Ang importante ay nasusunod ang mga guidelines sa paggawa ng SLK. Ang panghuli naman, parehong proseso pa rin ang ating gagawin. Insert, shapes, add text, and type. Sabi ko nga, pwede mong paglaruan ang work area po ninyo. Ang importante ay nasusunod ang mga guidelines sa paggawa ng SLK na kung saan hindi po tayo pwedeng mag-download ng mga larawan na galing sa internet o kaya naman ay kung hindi tayo marunong mag-drawing, pwede tayong magpa-illustrate sa ating mga kaibigan o kakilala o mga kaibigan na guro para sa ating SLK. Maliban sa mga feature ng PowerPoint, may mga application din na pwede natin gamitin para mailagay natin sa ating SLK at magamit ito. Tulad na lamang ng Medibank, Photoshop, Paint at iba pa. Ang importante sa pagbuo ng SLK ay ang nilalaman nito at original o authentic ang mga larawan. At kung paano at ano ang malilinang nakakayahan ng ating mga mag-aaral
na kung saan ang mga SLK na ating gagawin ay nakabase sa most essential learning competencies na binigay sa atin ng Department of Education. Para sa ating huling gawain ang kailangan natin ay hindi drawing o illustration. Raw picture ang i-insert natin. So, paano? I-click lang ang insert picture at hanapin kung saan nakasave ang image po ninyo o larawan. So, pwede po natin gamitin ito basta sa inyo po galing ang mga larawan o kayo po ang kumuha ng mga ito. May mga larawan na pwede nating picturean at may mga larawan na kailangan kumuha muna ng permiso bago ito kunan o gamitin at ilagay po natin sa ating mga SLK. So madalas, ang mga raw picture nito ay mga historical places, simbahan, o kaya mga pagkain na may kinalaman sa isang lugar, mga festivals, o kaya mga sceneries. Madalas ito ay ginagamit sa araling panlipunan. Kasi mas ma-appreciate mo kung raw yung picture na gagamitin mo dito sa iyong SLK. Pagkatapos nating mailagay ang mga larawan o images na kuha natin o kaya humingi tayo ng permiso dun sa photographer, ang susunod naman ay ang paglagay ng mga impormasyon tungkol dun sa larawan. Sabi ko nga, madalas gamitin ito sa araling panlipunan o kaya sa arts. So yan yung mga iba't ibang sceneries, historical places, yung kanilang mga kwento o kaya history ng mga lugar na yan o ng larawan na yan. So ano yung mga kwento sa likod ng mga larawan nito. So tandaan lang, kailangan ikaw ang kumuha o kaya may permiso ka na kumuha ng picture o kaya permiso mula dun sa photographer na gagamitin mo yung kanyang larawan. Para sa mga parts at guidelines sa pagbuo ng SLK, sa description ng video na ito ay may mga link na kung saan mapapanood po ninyo ang mga guidelines o parts kung paano gumawa ng SLK. Isa sa mga learning resources ang self-learning kit na pwede nating magamit at maibahagi sa ating mga mag-aaral, lalo na sa panahon na nararanasan natin ngayon. Isang learning resource na lilinang sa kanilang mga kakayahan at kahit nasa bahay sila ay pwede pa rin nilang ma-access ang basic education at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagkatuto. At para sa mga kwento at videos na patok at pop na kung saan matututo ka, maaaliw at mga kwentong may puso, mag-subscribe lang sa aming YouTube channel. Pwede mo ring i-like, i-share at mag-comment kung ano ang mga video na nais mong mapanood dito. Kamaski Poppers, ang pagkatuto ka hindi nagtatapos sa silid-aralan. Maraming salamat. Ito ang Maski Pops TV. Mabuhay ka, luwid ka!